Straight to the point. So di mahigalay pare nga kontras mga Duterte, di apoy pare nga laban sa mga Duterte. Straight to the point. Gumikan sa experience, no? But kini magod lain nga komentaryo, ako lang ni mahigalang hisgutan kay kanagod mahimo man di mo tagdo ng uban, mga trolls o uban pa o mga ordinary lang mga comments. But dunay usa nga ni komentaryo mahigala nga dakong official kani adto og unya kini ni ang medyo kamaopod technicality, no? So muna nga ato ning tubagon sa mga kahigalaan gamay, ato mahigalang i-discuss gamay. Aritang Father Siano mga higala kaysa may gi-attack ani. Now si Father Siano, niadto manggod mahigalang November 30, dunay rally nga gipahigayon diri mga kahigalaan kadtong trillion peso match. Unsa may naka-trigger sa trillion peso match? Ang naka-trigger na gumikan ning grabing korupsyon karon. Labaw ng gawas ng korupsyon gumikan mahigala sa flood control projects. Straight to the point. Mama ni hinungdan ngano ni marcha ang mga tao gumikan sa grabe nga korupsyon og ni demand ang katawhan og accountability. So, in fact, kadto maong marcha sa November 30 ang nanawagan mahigala ni adto mao mga kaigalaan si Bishop Abitoy. Straight to the point. So, og maghisgot tag korupsyon labot at tungod to sa flood control, mo'y naka-trigger. Nya kanang flood control project gyud mahigala. Ang duna gyud mga kaigala ay ma-question ana, although ang uban magpapiyong-piyong lang mga kaigalaan. Kini magod mga higalang kita mo DPWH, mga congressmen, mga senators mahigala nga maoy nagmaniho ang budget, ang Committee on Appropriations, ang speaker o of course ang presidente kay ni pirma. Straight to the point. So, ang vice president na way labot o maghisgot kag national budget mahigala. Kini klaro-klaro ang istorya ha. Ang vice president way labot. In fact, ang iya ra gyud ana mahigala mo propose po siya pilay budget sa iyang opisina o kuhaan magani ang budget mahigala ni Vice President Sara Duterte. Howd mga higala ang Committee on Appropriations kabantay mo tubang Sara dito. Sika-sikaan pa siya dito. Wa pa mahigalay mga ihatag mahigala nga mga courtesy para kang Sara. Straight to the Pero point. kang saldi ko mahigala, sa dihang kauban pa sila, na kuno'y interparliamentary courtesy, mauni mauna. Kawantay, bagod mo, sarab, sika-sikaan dito. So, mo nang itabua. So, o baghisgot kag corruption sa 2025 budget, medyo, klaro-klaro lang ba? Way labot si Sara Duterte, kay Vice President man na, spare tire man na siya karon mga sukid di paminaw. Straight to the Sa point. nakasabot sa structure sa panggobyerno, ang tumbukon gani mo ana aron nga kaigo ta, kay lisod man kayo, you are barking the wrong tree. Ni anang kalakiha. Og flood control mo itong hisgutan, way labot Sara. Hinoon ko mo hisgot kag confidential funds nga adto nimo tirahon bahala nag flood control na binilyon na dire adto gi ka mo tira sa confidential funds na pwede na napita. Kay mao man ay padak-on mga kagalaan. Mabitan mo ingon uban, hilo mo kayo sa trilyon nga nakawat, hilo mo sa bilyon, saba kay mo sa milyon. Straight to the So point. manang dipindi mahigala sa katawhan asa mga kaigalan ng ilang pananaw. Pero kung objective ka mo tanaw, kadtong maong marchas November 30, marcha to mga kaigalaan labot sa korupsyon gumikan sa nang gawas nga baho sa flood control project. Okay, so mao na yung mga sukitig paminaw. Pag marcha dito, na may usangan ni marcha mga kaigalaan nga inay ang dadan og placards ito mga higala kini mga kurakot, kini mga higalang involved sa flood control, inay mga higala dadan tog Martin Romualdez mga higala mo sus, doon na may usa ka babae nga nagda dito mga higala placards nga si Father Siano ubod may atake. So, sa lakto di pag-istorya mo lahi ning iya, no? Giyon day. Father Siano unsa ni? Ubod, why side with the corrupt? Straight to the point. Ngano kunong mo side ka ngadto sa corrupt? Mo nagiingon sa maong gida mahigala ing babae, maong babae. Si Father Siano sad mga kaigalaan nitubag pod mga kaigsunan sa iyang pagsulti nga ingon sa kusog kaayo sila mo ingon due process. Due process. Ang EJK ni Duterte why due process? Ako di ay ni agi da kog due process. Gihusgahan man ko. Why side with the corrupt? Unya iwarawara pa. Straight to the point.
O mo ni ang tubag po ni Father Shano adtong maong nagdag placards. Straight to the Kini gud point. mahigala karon panahon na inigrally nimo dito. Ang uban magdag BBM resign, ang uban dili magda. O magrally dito mahigala maingon BBM resign ay ilan nang i-appeal ng placards niya. Kini iya gi-appeal mga kailan react po sa Father Shano. Ingon siya mahigala nga kusog mo ingon o due process pero inyo kong gihukman na aday due process. Straight to the point. Ngano man nga nakaingon man mo babae nga ni side ka sa kurap. Ang pangutanan dako ni side ba sa mahigalang Marcos da kana siguro. Straight to the Kaya point. nakatrigger ining maong rally mahigalas November 30. Mao man tong flood control problem. Mga binilyon mga sukid di paminaw. So mo nang ningon si Father Shano nga kusog mo maingon og due process pero ako inyo kong gihukman nga way due process. Straight to Kay the gusto point. siya mo explain unsa iyang baruganan. Og naminaw pa unta ka, makahibaw ka nga anong mao ni akong baruganan. Kini magong confidential funds si Sara Duterte mga kaigalaan, dako pang lalisonon confidential funds maguna. Unya ang kuha ni ingon man mga higala nga why irregularity. Pero kining flood control projects nga binilyon, trilyon o binilyon, klaro man na kayo. Kana mga insertion sa budget kana nangawag ta nga kwarta, kini mga higalang nana sa doorstep sa Malacañang, kanang mao mga higalang corruption. Straight to the Namay point. nangawa nga kwarta. Unsa man ang paglimod na? O mulimod ka, namay nangamatay sa baha. Naklaro man ang mga flood control projects ron. Namay mga ghost projects. Straight to the point. So asa man, o dito ka ni side ana, nakana hinoon makain ka nganong ni side kas korap. Straight to the point. Wa man mo side for the Siano na dito. So karon sagdila na mga comments, dunay usa mahigalang ni komentaryo. Ako lang tabunan iyang ngan mahigala usan ni sa mga kanhi official mga kaigalaan nga kamausan ni mga higala nga technicality sa balaod. Ni komentaryo sa mga kaigalaan nga mura pug iyang giduot si Padre Siano kunuhay. Nga mura si Padre Siano og medyo ko mo ni iyang komentaryo mo na atong i-explain ha. Ingon siya, FYI sa pare og sawa kasabot sa kung asa angay ipatuman ang due process. Kung gobyerno ang nikuha sa kagawasan o katungod sa usa ka tawo, pananglitan sa pagsilot sa gikasuhan og krimen, applicable ang due process. Mo na gisulti sa konstitusyon. Gobyerno ba ang nagbitbit sa sign nga why side with the corrupt? Dili. Pareha ba na sa gibuhat ni Duterte o sa mga pulis o death squad nga musunod sa iyang itudlo o tawgon nga adik o pusher o nya patyon dayon imbis nga imbestigahon o kasuhan matod pa due process nga gigarantiya sa balaod? Dili. A private citizen, matod pa niya, calling a priest corrupt is not a violation of due process because due process doesn't apply in that situation. So nilaban siya atong nagdag placards against sa Padre Siano, murag iyang gi pakaubos Padre Siano ang understanding ni Padre Siano. Pero ako i-explain ha. Ako i-explain unsa mga higala ka brightness Padre Siano. Medyo na manager man sa bangko sa una day no. Yan isod og pagkapare. Tanawa ko og kwan. CPN mi si Padre Siano, tanawa daw. Matod pa niya, ako nang gipunit ning maong comment kay di man ni ordinary lang ang mga kwan ba kanang mga trolls o kanang mga ordinary pasagdan na nimo wat kini usan is mga dagko mga higala nga official sa una. Ako ni puniton kay ako explain balik na ko niya ni. Ingon siya may galalaban sa nga to nagdag placards, ingon siya nga but when a president tells the police that a person is an addict or a pusher and should be killed, then that is a violation of due process. Why? Because the president represents the government and that the tiwas names. Saka names. Kaya itong basa names. And that the government guarantees due process. Saka pa. Okay? Saka pa. Kana. Saka pa yun. Pwede pa masaka? Napay sa isumpay sa gisulti names. Mabasa ba? Dili ko kabasa diri. Tanawa. Sabta og tarong usa mag-comment. Matod pa niya. Straight to the point. With due respect, ako lang gitabunan ng iyang ngaan mga kaigalaan. Ako lang gitabunan niya ngaan mga sugitik paminaw. With due respect, niya, sakto iyang explanation. Kung imong sabton ang words nga due process by pure technicality sa balaod, sakto iyang explanation. Nga dili applicable kanang pulong due process anang babae nga nagda mga higala o placards against Padre Siano. Straight to the point. Ibalik na to dong katong picture ni Padre Siano o katong sa babae dong. Sige na, names. Okay, so mauna ni mahigalang iyang gisulti o kanio. So, kaniyang explanation mga kaigalaan,
sakto ni sa technical nga pagsabot o legalistic yun nga pagsabot labot sa due process. Straight to the point. Pero ining iyang pagkasulti murag iyang gipakaubo si Padusiano nga murag wa sa kasabot aning due process. Sa pikas gabahin akong klarohon na kanang pulong due process mga sukid tigpaminaw mahimo kanang gamiton in taon sa dili purely legalistic way. Straight to the point. Unsa man na ang due process mga kaigalaan o ka sa layman's lang nga pagkagamit og ari ka mahigala sa akong tan-aw magud mga kaigalaan considering that Father Siano was the one who used that words, it is only proper that we ask him what he meant by due process. Saman mo yung nagsulti. Lahi ang interpretation ninyo, lahi ang kakapadre Siano. O sa may pasabot ni Father Siano, did he use those words literally? Or did he use them as figure of speech? Muna akong question. Straight to the point. Igamit ba niya na mga higalang word nga due process by purely legalistic nga pamaagi or iyang gigamit na as figure of speech? Straight to the point. Diha na karon ang problema. Kay kung di ni matubag mahigala mo raman sag bright boy paminaon, with due respect niya mahigala og pure technicality sa balaod sakto niyang explanation. But si Father Siano, for ato klarohon lang kanang paggamit ni Father Siano ana sa akong tan-aw, Father Siano wanted to drive home a point. Mauna nga iyang gigamit na nga words. He used those words not in a legalistic sense, but as a figure of speech, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ano man, sa may due process. O technical ni mo pagsabot mahigala. Sudlon yun mo deep dive tas technicality. Sakto niyang explanation. Muday pag yung taon sa man ang due process, duha kamatang. Substantial due process, procedural due process. Legal na kayo. But pwede bang gamiton sa ordinary? Pwede. Kung sa due process, fairness. Buti pasabot nga, maminaw ka sa pikas nga side. Doon ay sumbong, maminaw ka sa pikas nga side. Pwede bang gamiton ang mga words? Sa pamaagi mahigala nga gusto ka mo drive home a point? Pwede. Simple. So sakto ba sa Siano? Sakto. Dili man, wa man tas korte. Kanang paggamit ni Father Siano sa word due process, dili man mga higala nga iyang gigamit na nga naas korte nga purely technical ang atong paggamit, ana. Straight to the point. Kana day maestra day karon na ni sumbong karong bata. Maestra sa grade 1 day. Sumbong bata. Mingon maestra. Sige lang ato sa paminawon ang gisumbong. Unsa man na? Due process. Fairness. Maminaw ka sa pikas nga side. That's part of due process. Sumunay bot ipasabot mahigalang Father Siano. Ang iya magod kay technical kayo. Ayaw. Kay dili man technical mga kaigalang. Parehagod sa word. Ani ha? Kanada yung word mga higala nga murder. Huwag mo na gamitong technical kay pwede man na gamitong hyperbole. Figure of speech. Panalitan na mo ingon ko karon. Example, mo ingon ko karon. The impeachment complaint against BBM was murdered. At the committee level of the House of Representatives. Igamit og word nga murder. Moingon day nga dili kay kanang murder under the revised penal code. Kuan man nang murder, kini ni ang pagpatay man na lahi ba ang homicide sa murder. Kung atong teknikalon pagsabot mahigala. Di mao. Legal nga pamaagi okay. But I want to drive home a point nga ang usa ka kaso nga impeachment gipatay diha pa lang sa committee level. Mogamit ka word nga murder. Dili man gigamit nimo nga legalistic, purely legalistic, o dili mo gigamit as figure of speech. Straight to the Kaya point. kini Father Siano as pare, kini mga pare god, mahilig niya ang Bible gani, daghang mga figure of speech niya. Kining pare mahigalap, mahilig ni sa apil na sa ilang mga subjects sa seminaryo. Straight to the point. Kana lang mga higalang litany lang daan ni Mama Mary, unsa man na, daghan mga figure of speech niya, kana maingon day kag, kana na, Tower of David, Turi ni David, Turi ni Garing, Balay nga Bulawan, Salamin sa Katarungan. Unsa man na? Those are figure of speech. Nya kini si Father Siano mga higala ngilngig ni og background. Kani adto mahigala dili sa bangko magtrabaho mga sukid paminaw ni sud pagkapari. Canon lawyer ni. Kini si Father Siano. Straight to the point. Tanawar ko nang the way mo humili si Father Siano, very practical. Kung tan-aw nimo mahigala yang maminaw ka sa humili,
Kana bang practical nga mga istoryahan na relatable kayo. Kita nimong kabright ba? Paminawal ko ang kanana niyang humili. Hindi humili niya mahigala unsa ebanghelyo, unsa mga higalay mga panghitabo karon sa kalibutan nga kuan jud, relatable sa mga tao, makarelate jud tao. Unya iyang i-connect sa gospel. Straight to the point. Ano mo mailhan ni smart bright boy nga pagkapari mga sukid dig paminaw. So kung moingon siya nga dili mamurag ang gipakaubos Padre-siano, ako ibalik niya na. Nigamit sa Padre-siano din ha og figure of speech. Straight to the point. Di day pwede mo gamit ka na. Aron pag drive home og point mga sukid dig paminaw, porbida. Straight to the point. Kay kini mga kaparian kamao sila mga figure of speech. In fact, sa Bible may daghan mga figure of speech yang naa. Kana na pag-ingondaan mga higalag, ang imong pikas mata makasa lugita. Di man na literal. Di man na mo sabto literal. Kung ang imong pikas kamot makasa putla. Figure of speech na. So kining maong tao nga ni komentaryo mahigalang Padre-siano nga murag yang gipakaubos Padre-siano, tanawa imo kaugalingon kay kanang Padre-siano kanon lawyer na, CPA na sa Padre-siano, wa ko masayop day. Dito man ang trabaho sa bangko. Ha? Akong tan-aw baya sa iyang mga humili o sa iyang kuan, ibawaan kabaw baya kag unsay kini tawhan na bright boy ni. Og ikumparar nako nining nagpa-comment, layo ra kay kado ni Padre-siano. Not just number one.